Bale, ito, meron tayong re-repair. Shenbu. Yan ang mga sinaunang inverter. Bale, medyo matagal-tagal na yung ganitong unit. Yan. Isa lang ang lakasan. Bale, re-repair natin to. Hindi natin alam kung ano yung history ng problema nito. Bale, kalasin ko na yung top cover nya. Medyo makinis-kinis pa to. Medyo naalagaan ng konti ito. Siguro nung masira ito, itinabi na. Kaya medyo makinis pa. Bale, yan. Kalasin ko lang. Bale, ito. Hindi na natin magagawang i-testing. Bale, sabog yung capacitor niya. Bale, yan. Sumabog siya. Bale, 4UF. 4UF by 400 volts. Bale, yan. Magkakalas na talaga tayo. Yan. Bali, kalasin ko lang yung sa housing. Tingnan natin kung yun lang ang sira. Capacitor. Bali yan. Saka itong yung wire, papalitan natin, habaan natin. Saka ito, papalitan natin na medyo mataba yung pindutan. Iayos na natin. Tapos lalagyan natin ng ng kanyang knob para sa output. Bali, red and black ang gagawin natin dyan. Bali yan, kalasin ko muna. Kalasin ko muna yung housing niya. Bali, ito. Palitin din yung natin, lakasan. Yan. Papalitan na natin ng bago ito. Yan. Bali, lakasan. Tapos pwede na tayo mag-testing kung umaandar ba. Bali, palitan ko lang yung lakasan natin. Testing na tayo. Bali, ito yung sakit ng lakasan. Ayan. Naputol na. Bali, puputulin ko na ito. Hihinang ko na sa mismong lakasan talaga. Para wala nang naglulos. Dahil may kalawang. Kabitan ko lang. Bali, ito. Nakikabit na natin yung bagong lakasan natin. Bali, meron pa tayong babaguhin dito. Ito yung sakit na ito. Minsan pagka nagkakaroon ng umido yung mga paa natin, doon nagkakaroon ng loose. Bali, idadirect na natin sa ilalim yung mismong natin, mismong IC. Bali, tanggalin ko lang yung pinakasakit nito, yung housing, para wala na maglulus. Bali, yan, tanggalin ko lang. Bali, ito, meron pa tayo isang gagawin. Ito yung ayaw na ayaw ng iba, yung pondo, hindi nawawala. Ito, yung capacitor. Bali, lalagyan natin na nagdi-discharge sa capacitor na to ng pondo. Bali, sa mga inverter na katulad nito, yan, pakita ko lang. Yung mga lumalabas ngayon, meron na nagdi-discharge ng kanyang pondo. Bali, ito yun. Lumakita natin yung 330K. Dalawang 330K. Nakasama siya sa capacitor dito. Bali, yung isang paanong resistor natin nandito sa negative, saka pumunta rito sa positive. Bali, yun ang magdi-discharge sa natin, sa pondo, para hindi siya delikado. Bali, yung mga gumamit dito nung una, doon natatakot, nagkakaroon ng pondo. Bali, ang gagawin natin, yun, papatayin natin yung pondo pagka hindi mo na pinipindot. Kusa na siya na di-discharge para hindi siya malakas yung kung mahawakan man yung yung kanyang terminal ng, kasi minsan may nangyayari natanggal yung wire no stick, tapos bigla ikakabit ng hawak-hawak, doon siya nagaground ng malakas dahil nga mataas yung pondo ng capacitor. Ito, bali yun, lalagyan din natin to ng discharge nya, resistor. Bali, hindi na lang natin gagayahin yung nasa pula. Kasi yung nasa pula 330. Bali dito tataasan natin, gagawin natin 470K. Kasi meron na ako na-encounter na ganito na nilagyan ko ng 330K. Bali ayaw niyan tumunog. Parang nahihirapan siya. Kaya parang binablock na nung resistor yung pinopondo rito sa capacitor. Bali yun, lagyan ko lang, tas testing na tayo. Bali, ito ipakikita ko muna kung ano yung sinasabi kong pondo sa capacitor. Ayan, bali
naglagay na tayo ng ano, ito yung negative niya. Ito. Bali dito yun naman yung positive. Bali dalawang capacitor magkasama to. Bali higit ng ano to, 800 volts pagka napuno yung capacitor na to. Dahil 400 volts ang bawat isang capacitor. Bali mapopondohan siya ng ganong kataas. Bali ito yung tester natin, DC. Yan, tingnan natin kung gaano katagal bago ma-discharge. Bali yan. Protection valve lang tayo dito. Bali yan, on natin to. Bali on ko na. Yan, mandar. Ayan, tumataas. Bali hindi na kayang reading ng tester natin, 600 volts. Bali ganyan kabagal siya ganyan kabagal magbawas. Ayan, mabagal. Ayan, tingnan natin, kabitan natin ng ng capacitor, ng resistor kung gaano ko siya kabilis mag-discharge. Bali, kabitan ko lang dito. Kahit pansamantala lang muna dito sa baba, sa ilalim. Kabitan ko lang. Bali, ito nakabitan na natin ng kanyang resistor, 470k. Ayan, dalawa. Bali, dati sinubukan ko 330k, bali napipigil yung under niya. Ayaw niya tumuloy. Bali dyan natin matitingnan kung nagdi-discharge na mabilis. Bali ito, on ko na. Tingnan natin, wala pong pondo. Ayan. Bali on ko na. Ayan, tumataas. Bali yan, di na kaya i-reading. Ayan, mabilis na siya. Sobrang bilis magbawas. Ayan. Bali mabilis na siya magbawas. Bali mga ilang segundo lang pwede na kumapa uli ng huling isda o ano man ang hinuhuli. Malaganda kasi may nagdi-discharge din sa capacitor para siguradong walang pondo. Bali yan, bilis nasa 200 plus na lang. Bali mas safe yung ganyan, yung merong resistor. Parang katulad ng mga lumalabas ngayon ng ganito. Yan. Bali 330k yung nakakabit dito sa ganito. Bali same lang din naman sila, 47 UF. 47 UF din yun nandito. Bali yan, pwede na natin testingin. Bali i-ayos ko na to. Ilalagay ko ng maayos. Tapos testing na tayo. Bali itatry ko pa ng isang try yung 330k kung magagawa natin ng paraan kung paano mapapatunog ng ito nakakabit. Mas mabilis kasi nagdi-discharge dito. Bali ito, try natin. Tingnan muna natin kung gaano kabilis na wawala yung pondo. Bali yan, on ko na. Mandarin blower. Bali yan, mas mabilis talaga siyang ma-discharge. Ayan. Bali siguro mga 1 minute siguro wala nang karga. Wala nang pondo. Ayan no. Ang bilis niya na-discharge sa 330k. Bali dito muna tayo ito muna ikakabit ko. Bali ayan, kabit muna natin sa niya. Yung isakto na natin ng kung kailangan lagyan ng butas, lalagyan ko. Kung hindi naman, dito na lang sa ilalim. Bali ayusin ko muna. Bali ito, naikabit na natin yung 330k nya. Dilagyan lang natin yung na tape. Yan, para hindi sumahid sa board natin. Bali testing na natin. Bali kabit ko lang yung yung battery saka output. Yan. Bali setup ko lang. Ito yung output. Tingnan natin kung aandar. Bali ito yung test valve muna tayo. Yan. Bali lumagtitik na yung kanyang relay. Bali on natin, tingnan natin kung may tunog. Bali mayroong tunog. Yan. Hindi na lang. May ilaw. Bali pwede na natin i-direct to. Bali nakaload sa atin 1k. Tingnan natin kung under sa 1k. On ko na. Kaya ma-under siya. Yan. Sa mahinang yan, sa mahinang volume. Bali lakas natin.
sagad na natin. Yan. Bali mo okay naman, ma-under siya doon sa 330k. Hindi na natin babaguhin yun. Bali ito on natin. Yan, lakas. Bali di natin pagtatagalin dahil wala siyang heatsink, baka mag-init. Bali ito muna yung kinakain niya sa sa battery. Yan. Bali on ko. Yan. Wala. Bali yan. On ko na. Bali yan. 30 ampere. Bali 300 watts. Bali mahina pa siya. Hindi na siya gano'ng nag-iinit. Bali sasabayan na rin natin ng adjust ng ng frequency. Bali dito tayo mag-adjust. Ayun, bali kung makita natin 680k. Nalagyan lang natin ng 430k. Adjust tayo dito. Bali yun, adjust din natin lakas. Tapos lagay ko na siya sa housing. Tapos yung ilaw nga pala, papalit din tayo. Saka yung wire, dalawa, magkabila. Kasabay ko na bago natin lagay sa kaha. Bali gawin ko lang, tapos lakasan na natin para makita natin mamaya doon sa battery kung gaano kalakas yung kinakain. Bali ayusin ko na. Bali papakita ko lang na napalitan na natin ng positive line saka negative line. Yan. Bali naglagay na tayo ng LED bago. Pindutan, saka nalakasan na natin. I-adjust na natin frequency. Yan, bali 430k na nailagay natin sa pagitan ng capacitor na to. Bali yan, medyo hindi na delikado to. Bali ito na yung nagdi-discharge sa kanya. Mas mabilis na siya nawawala ng ng pondo. Bali hindi na delikado katulad ng mga unang gamit nito. Bali ginaya na natin yung mga bagong lumalabas ngayon, lalo yung mga 38, 68, 86 saka 99 na pula. Ginaya na natin sa yari nya para may nagdi-discharge. Bali kabit ko lang sa kanya, tas testing tayo para makita natin kung gaano kalaki yung tinaas nya. Bali kabit ko lang. Bali ito, na-assemble na natin, naibalik na natin siya sa housing nya. Bali to the testing na tayo. Bali try natin lagyan ng ng kanyang test light, test bulb. Yan lang muna tayo. Mamaya may problema pa. Bali yan, on ko lang, tingnan natin kung magkakaroon ng tunog. Bali yan, meron, mahina lang. Pwede natin ilagay. Bali kabitan ko ng direct battery. Yan, mandar siya. Bali yan, maandar na siya. Volume natin. Sagad ko na. Bali ayaw niya. Bali nawala. Bali tingnan ko muna kung bakit nawala. Bali nilipat ko lang yung kanyang yung clamp natin sa output. Bali naglulus pala doon sa kabila. Bali yan, maandar na. Bali sagad ko lang. Yan. Lakas. Bali naka-load tayo nung kanyang 1,000. Ganda ng tunog, pinong-pino. Bali ito na yung kinakain niya sa battery. Bali in-adjust lang natin ng bagya ito, hindi naman natin pinakasagad. Bali ito, on ko na. Bali ito na yung kinakain, on na. Bali 39 ampere, 470 watts. Bali ganda ng ground. Bali testingin natin yung kung kaya niya, yung 2K natin kung under siya sa 2K. Mild lang muna natin to sa 12 o'clock lang yung lakasan. Bali ma-under naman. Bali try pa natin yung 3K kung kaya niya. Kaya ma-under sa 3K. Bali hindi naman siya nag-iinit. Bali try natin yung 4K kung kaya niya.
Bali double transformer naman to. Kaya lang apat lang yung yung MOSFET natin. Bali try pa rin natin kung kaya niya. Bali, ayan, maandar. Kaya naman. Malakas. Bali, yan, na-upgrade na natin to. Bali, okay na siya. Ang mga problema niya, naialis na natin. Tsaka naiayos natin yung pondo. Bali, nadi-discharge na siya. Bali, hindi na siya delikado katulad ng una. Marami kasi nakakuryente ng ganitong klase dahil dun sa pondo na yun. Bali, yan, okay na. 2K. Saka natin 2K. Bali, mas tumaas pa yung amperahe niya sa watts pagka naka 2K. Bali, tingnan natin. Play on ko na. Ayan. Bali 47 ampere by lang ayan 555 ampere ay watts pala, sorry. Bali, ayan, okay na to. Sa problema niya, okay na.